From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Of sin. We have the spirit of Satan, and we have the spirit of wickedness in us. But when we were born again, the Lord gave us a new spirit. We were born in the Spirit. That is the reason why when Nicodemus went unto the Lord by night, according to John chapter 3, verse 3, the Lord told Nicodemus, you must be born again. Nicodemus said, how can I be born? How can this physical be born when he is old? Shall I enter the second time into my mother's womb and be born? And the Lord said unto Nicodemus, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, we must be born again in the Spirit. When we are born again in the Spirit, our body becomes the temple or the residence of God. God is a Spirit. They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. When you are born again, your body becomes the resident of the Holy Spirit. And you become a spiritual temple of the Lord. You are not an unbeliever anymore. From then on, you become a believer of the Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 says, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Amen? Know ye not that your body is the temple of God? Repeat that with me. Know ye not that your body is the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? 1 Corinthians 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and you are not your own. We do not own
this body anymore. It is the one Spirit that dwelleth in this body that owns this body. And so therefore, we are not the owners of ourselves anymore. We are owned by God. We are God's own. 2 Corinthians chapter 6 verse 16, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Do not ever forget that, brothers and sisters in Christ. Hallelujah. We are the residence of the Holy Spirit. Our body is the temple of the Holy Spirit. When the Spirit dwells within that body, He controls every movement of that body. The body is composed of tissues like the brain, the internal organs like the heart that pumps blood and gives life to our entire bodily system. But let us not forget that the body do not have life, although it is complete with all of the system at work. It is not alive without a spirit. The spirit that we receive is not our own right now. It is the Spirit of God. It is the Spirit of the Lord. That's why we do not operate by any kind of spirit. If you operate in a worldly manner, your spirit within you is called a worldly spirit. But we have not received the spirit of the world. If you operate by sin, by means of sin, what you have is a sinful spirit. But we have not received the spirit of sin. We have received the Spirit of God. That's why we operate and we know that God is the one operating us. Amen. Ang Diyos ang siyang kasama natin. Siya ang nakapasok sa ating katawang ito. At siya ang may-ari ng ating pamamahay na walang iba kundi ang ating katawan. Sabi ng Panginoon, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay tirahan ng Espiritu Santo ng Diyos? Hindi na kayo sa inyong sarili. Kayo ay pag-aari na ng Diyos. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong mga katawan. Kaya mga kapatid, ang tinanggap nating espiritu ay hindi espiritu ng sanlibutan. Sapagat hindi espiritu ng sanlibutan ang tinanggap natin, kundi ito ay espiritu ng Diyos. Tayo ay tinatawag na ipinanganak na muli sa espiritu. Pagka ikaw ay pinanganak na muli sa espiritu, lumalakad ka sa patnubay ng espiritong yan. When you walk and you have been born again in the Spirit, and the Spirit of God dwells in you, and you become the temple of God, what happens to you? You will be led by the Spirit. Every decision that you make, every mindset that you have, every emotional upbeat or downbeat that you have is not yours anymore. It belongs to the Lord. And so you become godly. In your service to God, you become a godly person. You will eschew every work of the flesh, of the devil, and of the world. Hindi mo na pagkain yun. Ang mga makasanlibutang gawa ay hindi mo na pagkain yon. Sapagkat ikaw ngayon ay templo na ng Panginoon. Kaya sinabi niya,
O ano ang pagkikipagkaisa ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat kayo'y templo ng buhay na Diyos, sinabi niyang ako ay mananahan sa kanila, lalakad na kasama nila, ako ay magiging kanilang Diyos at sila ang aking magiging bayan. We thank God for that. Amen. Every day, the result of our walk with God should be a spiritual walk because we are not guided by the spirit of the world. We are guided by the Spirit of God. Kaya ang magiging bunga natin ay bunga ng katuwiran, bunga ng kabanalan na dulot ng Espiritong nakatira sa loob natin. Hindi pwedeng manahan ang dalawang Espiritu sa loob. Hindi pwedeng Espiritu ng sanlibutan dyan at Espiritu ng langit. Hindi pwedeng Espiritu ng demonyo at Espiritu ng Panginoon. Iisang Espiritu lang ang tinanggap natin. Kaya pagka ang isang anak ng Diyos ay may mga bunga ng sanlibutan, wala pa siyang Espiritu Santo. Hindi pa siya ipinanganak na muli sa Espiritu. If you are not born again, you will die twice. If you have been born twice, you will only perhaps die once. You will die in the physical, but your spirit is alive. But if you are not born again, you will die in the flesh. At the same time, you will die in the spirit. And then you will taste of that second death. We are preaching about the born-again experience at this very moment because we would like you to know that in order for you to become a partner of God in salvation, it is important that you be born again in the Spirit. Pag pinanganak tayong muli sa Espiritu, magbabago ang ating pag-iisip, magbabago ang ating puso, magbabago ang ating pananampalataya. Sabi ng Ephesians 2:20, and you are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord, in whom also are builded together for a habitation of God through the Spirit. Ephesians 2:20-22. Pinatatayo tayo, ginapatindog ta mga kaigsunan, isa-isa sa atua, pagkatapos mahimutang dakong templo, nga puy ananan sa Espiritu sa Dios. Hallelujah! Hallelujah! So the fruit of every Jesus Christ member should be the fruit of the Spirit. Because it is the Spirit that dwells within us. Amen. If you claim to be a Jesus Christ member and your fruit are the fruit of the world, there is a big question mark in your life. You must have to search within you if that is true. If your claim is true, then you must be born again in the Spirit. The world will know. God will know, Satan will know, they are witnesses in the Spirit that we are all born again in the Spirit. You cannot lie because the fruit will tell who you are. Bible says, you will know them by their fruit. Amen. So, pabayaan natin ang Holy Spirit dumapo sa atin, pumunta sa ating mga puso. Pabayaan natin ang Holy Spirit ang siyang gumabay. Tanggapin natin yan, mga kapatid. Bawat isang anak ng ating Panginoon sa glorification ministry ngayon ay dapat uminom sa Espiritu ng ating Panginoon. Ano ang paraan at ano ang tanda na ikaw ay tumanggap sa Espiritu ng ating Panginoon? Pagka binago niya ang iyong pangungusap, at ikaw ay magpasimulang magsalitang muli ng mga wika
sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah! Pagka tinanggap natin ang Holy Spirit, siya ay mananahan sa atin, i-reveal ito ng Panginoon sa atin na tayo ay nakikipagkaisa na sa Kanya. Kinsay gustong makighiusa sa Ginoo dinhi. Dili ka pwedeng makighiusa sa Ginoo kung dili nimo dawaton ang iyang balang Espiritu. Pagka gidawat nimo ang Holy Spirit, kontrolado ka na sa Holy Spirit. O nang kung dunay Kristohanon nga gahi pag-ulo, rebelde pa kay Espiritu, wala pa dihang Espiritu sa Dios. Ang ilhanan nga ikaw nakadawat na sa Holy Spirit, sa dihang ikaw mapulihan sa Espiritu sa pagtuman. You want to know if you have the Spirit within you? You want to know that? The only sign given by the Scriptures is when you speak in tongues. That is the first sign. And then the fruits will follow. What is the first fruit that will be evident of you receiving the Holy Spirit of God? You will become obedient. Obedience is the mark of a true follower of Jesus Christ. Mawala ang atong pagka-rebelyo sa utok. Mawa ang atong mga pagsupak sa kabubuton sa Diyos. Mahimot ang batang gamay sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Nya may bawaan ninyo atong higayuna nga kada lihok ninyo si Jesus Christ na sa sulod ninyo. Kaya i-reveal ni sa Holy Spirit sa imuha. Sumala sa iyong gisulti sa John 14:20. At that day, ye shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Nagkausa nagmayo. Gisuluban ka sa Ginoo, o gikausab, nagsulob og Ginoo. Di na makita ang daan, mamatay ang daan, ang bag-o maoy motungha. When you are in Him, and Jesus is in you, the old life will die. The new life will come out. Jesus will be seen in you. Jesus will be seen out of you and in you. Kung di pa makitaan si Jesus nimo, wala pa siya sa sulod nimo. Kinsa na may makitaan sa imong binuhatan? Kinsa na may makitaan sa imong binuhatan? Jesus Christ. Amen? Nabay record nga si Jesus Christ ni inom og beer? Nabay record nga ang atong Ginoo nagsalikway sa kabubuton sa amahan ug miadto sa kalibutan? Mga anak sa Dios, sa diyang ang Holy Spirit niya na sa tuwa, dili tatudluan sa Holy Spirit nga motos kalibutan para motanaw sini. Walay Jesus Christ member nga mo gamit og kwarta pagkatapos ipalit og ticket para motanaw sini. Kung naaman, sultihay mong kaugalingon, agkikan sa imong pagtanaw sini, dili ka na lawas ni Kristo. Kaya ang atong Ginoo wala na sa sulod nimo. Backslider na ka. Ang backslider, kinailan ma-restore sa Ginoo. Dili siya makabalik dayon. Bisan niya ka diri. Nagasimba ka. Nagataas ka sa imong kamot. Pero backslider ang imong espiritu. Kay paggawas din higsoon, birahon lang gyapon ka sa espiritu sa kalibutan. Modto lang gyapon ka. Dili ka iya sa Ginoo. Iya pa ka sa kalibutan. Kinahanglan siguro nimong mataw ka pag-usap. Sudlan ka sa espiritu sa Dios.
Amen. The coming of the Holy Spirit and dwelling within us demonstrates to the world Christ's mission revealed unto His people. John 17:23, Jesus Christ said, I in them, and thou, Father, in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, and as thou hast loved me. Okay? There is total unity with us and the Spirit of God, which is also the Spirit of the Father, given to us. I in them, thou in me, that we may be made perfect into one. We are in unity with the Spirit of God. Our body is the receptacle. Our body is the vessel in which the Holy Spirit can dwell. And He is dwelling within us. Amen. Amen. Tinatahanan na tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos. Kaya Siya ang nagtuturo kung ano ang dapat nating gawin. Kaya pag kami mga nagsasabing ako ay katawan ni Kristo, ako ay templo ni Kristo, pagkatapos ang kanilang gawa ay iba naman, nagkakamali sila. Sapagkat hindi ka tuturuan ng Panginoon na gumawa ng mga kasalanang hindi niya kalooban. Amen ba? Kaya ngayon, ang issue ay ang pakikipagkaisa natin sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na iglesia, the true church, ecclesia means church, church means body of Christ. The true body of Christ is the body indwelt by the Holy Spirit. Where the Holy Spirit dwells, that is the body of Christ. That is the body of Christ. Church means ecclesia, called out once. Ecclesia means body, indwelt by the Spirit of the Lord. The issue here is not oneness or Trinitarian. I am a oneness, you are a Trinitarian. That is not the issue anymore. The issue is whether you are Trinitarian or oneness, the only one that can unite us in the Spirit is the Lord Jesus Christ. Kaya iwanan na natin yung isyong Trinity at oneness. Makipag-isa na tayo sa misyon ng Panginoon na ang lahat ng kanyang mga anak ay iisahin at ang mag-iisa sa kanila ay walang iba kundi ang buhay, pangalan at mga salita ng ating Panginoon Diyos. That's why the Lord Jesus Christ prayed in John 17 and He said to the Father that they may be one as we are one. The Lord saw the division between the Trinity and the oneness, that they are quarreling one to another. Trinity said, you oneness will go to hell and we Trinitarian will go to heaven. That the oneness people said, you Trinitarian will go to hell and we oneness will go to heaven. If you are God, who will go to heaven, the Trinitarian or the oneness? No one will go to heaven because there is no quarrel in heaven. And while we are quarreling, while we are disputing that we are the one, that's not the issue anymore. The issue is the Spirit of God within you? Is the Spirit of the Lord within you? Nasa sa iyo na ba ang Espiritu ng Panginoon? Pagka nasa iyo na ang Espiritu ng Panginoon, nakatira na sa loob ng puso mo, nasa iyo na. Tunay ka na ngang Jesus Christ member. Bakit Jesus Christ member? Sapagkat ang ulo mo ay si Kristo. Ano ang pangalan ng ulo?
What is the name of the head? So we will not put any karatula there anymore. We will not put Pentecostal. Is the name of the head Pentecostal? Is the name of the head Catholic? Is the name of the head Mormons? Is the name of the head Methodist? Alliance? What is the name of the head? Where the head is, there will be the body also. No problem about it. Let us not put any name on the body. Amen? Di na ta magbutag paglaing pangalan sa lawas, kayang ulo og lawas o saraman. Kung say ngalan sa ulo, mo gyapoy ngalan sa lawas. Gusto ba ninyong mahimong lawas ni Kristo? Nan pangitaa kun asa ang ulo. Og musumpay ka dito. Ang uban gustong mahimong iglesia ni Kristo, pangitaon denominasyon. Gusto kong mahimong membro sa lawas ni Kristo. Pasakop ko sa denominasyon. Pasakop ko sa oneness, pasakop ko sa Trinity. Oy, nadi ang dagkong away. Walay away sa langit. Gusto nimong wanay away sa langit? Gusto nimong wanay away sa imong kaugalingon? O gusto kang magpamembro sa lawas ni Kristo? Pangitaa ang ulo. Sa pangaan sa ulo? Dito mo musumpay. Dito mo musumpay. Hallelujah! You want to become a real member of the body of Christ? You must find where the head is. Where is the head? If you found the name, you found the head. Nakita na ba mo sa pangalan? Tininuot yun ka ng pangalan nga gihatag yun, unya gidihog yun, nga ikaw mo dalaan ang pangalan. Manay kinabuhi niya. Ang tanan nga mosumpay sa ulo, magbaton sa espiritu sa ulo. Uy, ang ulo ingon nga kalibutanon ng mutana og sini, ni amay lawas nga mudaklit yung tanaw sini mo inom pagbir. Lawas ba na nako? Utlunonon na sa lawas. Pagbag-o na ikaw nga lawas nga hantod karon, patay kay ang espiritu sa yawa o kalibutan naapa diha. Kung tiil ka, hantod karon, nagasumpay ka sa lawas ni Kristo, apan patay ka, kinahanglan mabuhi ka o tuhupan ka sa iyang espiritu. Tiil ko, kay member man ko ni Jesus Christ, pero mukurbada pabaya nig sini. Ang gusto sa ulo, diri ka mo diretso, ang imong tiil kay mukurbada mang yun. Ang ulo ga sugo, diretso. Ingon ang tiil, mupaling mang yun diri. Di gani mo tuman ng tiila, hindi madugay maputol na. Ingon ang Ginoo, may pangmoadto kag langit nga usaray tiil. Kaysa duhay tiil nga moadtog impyerno. Ingon ang balangka, ingon ang Ginoo nga, ang mata, kinahanglan itanaw. Sa pagwali lang, niya mutanaw man jud na og kanang hataw. Mutanaw man jud na og masaker. Kadugayan, mahataw og mamasaker jud ng mataha. Ngano man, ingon ang Ginoo, mas may pangmoadto ka og langit nga usaray mata. Kaysa matug impyerno nga duhay imong mata. Kamong mga member nga ang inyong mga mata malibat pagyud sa pagtan-aw og sining kalibutanon, mag-adto sa mga sinihan, mubayad pagyud pagkatapos makiglingkod sa mga makasasala, unya abi ninyo kamo nagapadayon nga Jesus Christ member, wala mo magpadayon. Kung kamo mata kay tigtan-aw man mo, di madugay malugit na ng mataha. Kundi gyud na matabang og tambal, malugit ng mataha.
o gunya igsoon ilabay na wa nay kapuslanan ngadto sa kalibutan. Amen. Pagka ang Espiritu sa Dios nagapuyo sa sulod nato, siya ang mumando unsay atong pagabuhaton. Mao nang ang tanang gimantuan sa Espiritu sa Dios, ang ilang sinultian tarong. Amen. Sa daghang problema sa disiplina kay dapat ang ako diri mo tudlon lag word of God. Pero sa na pagdisiplinang mahitabo kay ano? Ang mga ginikanan nangapakyas man sa pagdisiplina sa ilang mga anak. Mao nang pag-abot ninyo sa membership sa Jesus Christ sa simbahan. Abi sa mga anak didto nga ang pamaagi diri maura gyapon sa panimalay ninyo. Mutipas gyapon pag-abot diri. Kay wa man mo disiplina ang mga ginikanan sa ilang mga anak. Mao na maglisod ang pastor lang yapon o ang pagalagad yapon. Aron mahimog yung tinuod nga lawas ni Kristo. Amen. Mga ginikanan, ug ang inyong mga anak nakasala na amoy gahom ug awtoridad sa pagpahamtang sa ila og silot og pagpahibalo nga ang ilang gibuhat di kyud kabubuton sa Ginoo. Ipaibalog yun sa ila na may mga ginikanan ron mahadlok sa mga anak. Ang anak nagyup-yup nagmarihuana. Nag-adis-adis na. Jesus Christ member ang ginikanan. Pati ang mga anak, Jesus Christ member. Mailhan man na ninyo sa tinupihan. Tanawar gud ang tinupihan sa inyong mga anak. Pagkatapos, susihan ninyo. Mga ginikanan, tabangin ninyo inyong pastor. Susiha ang binuhatan sa inyong mga anak. Kung dili gani maayo, ayaw jud panalipdi. Nakigsulti ko sa tanan Jesus Christ members, huwag kamo pong naminaw sa TV sa Pilipinas. Kayong lahat na nanonood ng The Hour of Truth, ako rin ay nakikipag-usap sa bawat isa sa inyo. Mga kapatid ko sa Panginoon, huwag po nating pabayaang bumagsak ang disiplina sa ating pamamahay, lalo na kilala na natin ang Panginoon. Mga magulang ng pamamahay, huwag ninyong konsintihin yung mga anak at tabunan ng kanilang mga kasalanan. Pagka sila ay may kasalanan, tumakbo sa inyo dahil magulang kayo, huwag ninyong pagtakpan. Kayo mismo ang gumamit ng otoridad upang maglagay ng disiplina sa kanila. Praise God. Mga ginikanan, panilngon baya mo sa kadlaw sa Dios. Pagkawa mo pahamtaw gamito niyo otoridad alang sa pagdisiplina sa inyong mga anak. Tanawan ninyo, si Eli, usa ka high priest, nagminal dito ang iyang duha ka anak. Unya siya ang high priest, siyang pinakalabaw dito, pagkatapos maldito ang duha ka anak. Sa lawayon nga dako sa Israel. Tingali, ginasultihan niya. Pero wag siya muhimog aksyon, nga sawayon sila, bunalan ba ron o pailhon ba nga ilang gibuhat sala. Sa kadlaw na naog ang tingog sa Ginoo. The voice of the Lord came from heaven and then called Samuel. He said, Samuel. And then Samuel knew that it was the Lord calling him. And Samuel said, what is it that you like, Lord? He said, I will punish the house of Eli. Si Eli, why gibuhat ng sala? Eli did not commit any sin. It was his two children that were committing the sin. But Eli did not do anything about it. Wag siya magpakabana. Sagdan lang niya. Siguro pag-abot sa balay, ingnon siguro niya, hay, mga anak, ayaw jud niyo buhatan na. Pakauwaw lang mo skuha. Ayaw jud niyo buhatan na, ha? Magpakabuutan biya mo. Yung yan, dua ka anak. Buutan na ni tatay, oy. Pakabutan ba ya, mo mga anak, ha? Pakauwaw lang mo skuha, mga anak. Pag-uli, pagbalik, igsoon sila mga anak, kung silang gibuhat sa una,
Gilabuan pa silang ibuhat karon. Pagulis balay, kabalita si Eli, di ba giingnan ta mo mga anak, ayaw niyo buhatan ha? Pakauwaw na skuwa. Ingon ang ilang mga anak, og sulti lang, di man ta maunsa sa sulti lang. Sige lang sa tatay ko diha. Buutan, kaya nga mong amahan. Sige lang tay, di lang buhaton na. Di buhaton nga paggawa si son maurag yapon. Wa gyud siya mo execute og disiplina sa iyang mga anak nga nagpakasala unsay gibuhat sa Ginoo. Nanawag ang tingog, tapos miadto kang Eli, kang Samuel gipaagi ug ingnon, kuhaon na nako si Eli sa iyang pagkasaserdote ug silutan ko ang iyang panimalay. Samtang naglingkod siya, igsoon na tumba siya, tapos napakong iyang ulo. Si Eli way gibuhat ng sala na damay sa sala sa iyang mga anak. Ang iyang duha ka anak na matay gihapon, gipapagyud sila dito sa Israel tungod anang pagkaway disiplina. Mao nang dinhi sa atong pagalagad. Ingon nga mga ginikanan, do natay katungod, tan-aw naton disiplina sa atong mga anak. Tabangin ninyo yung pastor, aron niniganhi sa inyong mga anak, di ko magkapuliki. Mga kabataan ninyong gagmay. Amen? Tudluan ninyo sila, kanang batang gagmay, lami kayo na tudluan. Di gyud mo tuo, gamit og latos. Ay pagkahadlok paggamit og latos. Di may mga ginikanan mo gamit og latos basta kay nasuko. Basta kay nainit na alingit ang ulo, dito mo gamit og latos. Panglatoson gikan sa iro paingon sa anak. Paglatos nga way kapuslanan. Way kapuslanan, way lesson. Ang makuwang lesson sa anak, basta masuko sa tatay, nanagid manlatos gyud na. Pero kung siya nakasala, panahon sa iyang sala, suko ka og dili, nigamit ka og disiplina, makailay mong anak-ana, mutultul siya pagkatapos mutahod siya nimo. Hallelujah! Now we turn din sa Jesus Christ. We do not spare the rod to spoil the child. Here, in this ministry. Maning pamatuod nga tinuod ning atong pagalagad. Kay di gyud ta mutugot nga dunay magpakaulaw sa ngalan sa Ginoo dinhi. Hallelujah. Mga worker, akanamoy nakitang worker nagpakaulaw mga member, report mo sa kuha. Mga worker, namoy nakitang member nagpakaulaw, sultihi ko. Mga member namoy nakitang member ninyong isig ka member nagpakauwaw sa ngalan sa Ginoo, ay magkahadlok sa pag-report sa kuha. Amen. Dili nato tugutan na. Dili kabubuton sa Dios na. Why? Because we are the body of Christ. The temple of the Holy Ghost is in us. We must follow our head. We must all glorify the Lord. That's why He said, glorify God in your body. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit, and that the Spirit of God dwelleth in you? Therefore, glorify God in your body. The Lord must be glorified in His body. The church, young people, adult, di mo magpakaulaw. Magpakahamtong mo. Sa tanang diling ninyo, makitaan si Kristo sa inyong mga pagkinabuhi. Christ must be seen in the way we live. Christ must be seen in the way we talk. Christ must be seen in the way we act. Christ must be seen in the way we speak. Christ must be seen in the way we think. Christ must be seen in our daily lives. You want to become a member of Jesus Christ? Follow the head. Who is the head? How do you know the will of the head? The head has a mouth to speak about his mind. And the mind of the Spirit is the Word of God. And the spokesman is your pastor. So I tell you the complete will of God. We must obey
our head, and our head is the Lord Jesus Christ. If you are His body, and the Spirit of God dwells in you because you are connected to the head, you are the body must follow what the head dictates. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Kayong mga oneness naman at mga Trinitarian, huwag na kayong mag-away. Magkaisa na tayo dito sa Jesus Christ, the name above every name. Lahat kayo, mahalaga yung pangalan. Gusto ninyong maging membro sa katawan ni Kristo? Huwag kayong maghanap ng denominasyon. Hanapin ninyo ang ulo. Saan ang ulo? Doon kayo kumabit at kayo ay magiging katawan ni Kristo. Ano ang pangalan ng ulo? Yun ang hanapin ninyo. Doon kayo kumabit, mga kapatid. Wala nang problema ang pangalan ng katawan. Sapagkat ang katawan at ang ulo, pagka nagkaisa, mayroong iisang pangalan. At ang pangalan ay Jesus Christ, ang pangalang higit sa lahat ng mga pangalan. So the old life dies, that the new may live. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and who gave Himself for me. Hallelujah. The new must be seen. The old life is now crucified. Then we live in the flesh, not for us, not for ourselves, but we live for Him, for Jesus Christ, who loved us and who died for us. Wa na ta nabuhi para sa atong kaugalingon karon. Dapat dawaton gyud nato ang Holy Spirit. Andi magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. This is obtained by faith, Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the depth, and the height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge. This is a glorious mystery that God has given to us, the unity of the body and the Spirit of the Lord. We provide the body, God provides the Spirit. The fusion of the body and the Spirit gives life. And the life is not our life. It is the life of Jesus Christ. And it is possible to all. Nagakatok ang Ginoo. Nagatok-tok ang Ginoo sa kada pultahan. Ingon ng Ginoo, pasudla ko. Mag-usa ta. Pasudlon ba ninyo ang Ginoo? Asa kutob? Hello? Ang tanang panimalay din himo ingog amen. Kamong tanang nailawas, panimalay mong tanan. Karon nagatuktok ang Espiritu sa Dios sa inyohang pultahan. Ingon ang Ginoo, pasudla ko kay mag-usa ta. Pasudlon ninyo? Asa kutob? Stugkaran? Ginoo, standby ka lang na stugkaran ha? Ay igsulod diri sa sala kay malipong ka. Kay makasasala man dayong sala nimo. Asa imong sala? Imong mata. Pasudlon ba natong Ginoo sa atong sala? Og mulingkod siya sa imong sala pagkatapos nakakita siya daghan ditong usbunon, ipausab ninyo. Kung nakakita siya dito pananggalon, patanggal ninyo. The Lord is now knocking on the door of your house. You are the house of God. You are the residence of God. Jesus Christ is now knocking on your door. Will you let Him in? Up to where? To the sala? Will He be the Lord of your sala only? Saman. Lord of the whole house? Lord, come into my house. My sala is yours.
You may change it the way you wanted it. Because this house from now on is not my house, it is your house. Let us lead to the Lord to our kitchen. Amen? Will you lead the Lord to your kitchen? Will He be the Lord of your kitchen? Kung nakakitang ginogbir dito, yung gilabog sa imong naong, sugot ka. Ingon ang Ginoo, oy anak, dili pwede, dili pagkaon sa espiritu ni. Pagkaon ni siyawa. Sugot ka. Usbon yan tanang pagkaon nimo dito. Agsige kag paampo na ako, anak, sakit ang likod, sakit ang dinhi. Pag abris Ginoo, nay ulos baboy dito yung Ginoo, ay nagkaog baboy anak. Dili biya Muslim ang Ginoo. O di makaayaw ang karning baboy sa inyo ha. Daghang kaayong pagkakaog baboy dinhi. Uy, ang lami may kuhaon, bahalag mawa ang kaluwasan, di lang ulos baboy. Wabi ako gahimog doktrina din sa baboy, ha? Basig mo yung doktrina na Jesus Christ, di mo kaog baboy. Halakaon mo baboy, makaya na sa inyong lawas, kauna ninyo kutob sa mahimo. Pati kuko, kauna. Nang hilabot na ba ang Ginoo ninyo ron? Kay balay na mo niya, dili na mo iya sa inyong, kusgan ninyo. Dili na mo inyo sa inyong, iya na mo sa, hilabtan ta sa Ginoo para sa atong kayuhan. Di nyo gusto mong pedabot sa Ginoo. Pagkatapos mo tumog doktor, ang doktor may manghilabot ninyo, mingon, Mrs., gikan karon, di na kamo kaog baboy, ha? Isa na nakadungog sa doktor, nagsultian na ninyo. Mao nang pangitaon na nimo unsay ikaayo sa imong templo, sa imong lawas. Hallelujah! Di lang bisyo ang makadaot. Oy, may pambisyo kay hinay-hinay usay patyon ka pero sigurado. Pero ang pagkaon gusto kang mamatay, pagkaon may birahi. Kanang mga makadaot sa lawas ni Kristo. So, karon mga igsoon, himuon nga kamo mahimsog di lang sa kalag ug espiritu. The Lord will not only make you healthy in the spirit and in the soul, but He will also make you healthy in the body. Somebody came to me. He's got diabetes. I prayed for him. The Lord healed him. Nganong na diabetes? Oy, sala sa ginikanan. Kay gikan sa gamay pa. Tag sa kasupot nga tsokolate ang ipakaon. Balagway panihapon. Kani pakauno man nimog tag sa kasupot nga tsokolate. Di gihigog makumana ba pinangga ko na siya. Wa nimo panggaa, imong gidumtang kay imong gipatay. Dili ang tanang pagkaon makaayo. Ang kasulatan nagaingon, ang tanang butang gikatugot, pero dili tanang butang makaayo. Hallelujah! Ang sinig gitugot, agod mo'y kagawasan. Ikatugot na. Kaya na may kagawasan. Wala tagibilang ko ning pagalagara. Pero makaayo ba? Di gyud makaayo. Kaya nga no, ang Espiritu sa Dios nagpuyo sulod nimo, ang tanan dili ka mabuton niya. Dito ra kuto ba imong kagawasan? Niyay mga worker nga way buot. Kagawasan na. Praise God! Kagawasan! Talang sinilinyaho na to! Mga na yung mga worker nga way buot. Kita na worker nga way buot. Nagpaka-worker, way buot. Dapat ang worker Jesus Christ may number 1 pinakabutan sa kalibutan.
Isudlan sa balaang espiritu. Kada worker nga matawag worker sa Jesus Christ kinahanglan na sudlan sa balaang espiritu. Aron inig lihok, inig desisyon nagigiya sa Holy Spirit. Kabalo ba mo nga atong kagawasan kutubra sa pagtuman sa kabubuton sa Dios? Ha? Pagka kamo nilapas kabubuton sa Dios, di na kagawasan na, bilangguan na. Anta na mo praise the Lord. Will God, through His Spirit, becomes the Lord of your house? Asa kutob. Kusina lang. Kwarto. Sulod sa pinakasikretong dapit sa imong kinabuhi. Siya bang mahimong Ginoo diha? Ipailalom na ba ninyo ay inyong balay sa Ginoo? Unsay maayo anang balaya may buhata. Doon na tayo Christian liberty, bisan pa sa giingon sa pakaw nga sala. Na dili sala. Sala daw ang makeup. Yun kay mabasang sala ang makeup. Sala ang magpantalon. Yun kay mabasang sa babae, sala ang magpantalon. Sala ang magariyos, jewelry. Wagi kay mabasang sala. So na natin kagawasan. Giyon sa man ninyo paggamit ng kagawasan. Ay, praise God. May kagawasan ako. Pagtungha diri, murag buring dito sa kalibutan. Ariyos nagsapaw-sapaw. Ang pantalon piting pasasuman. Kagawasan. Kagawasan, pero nahimaya ba ang Diyos sa imong kagawasan? Karon tun-an ta sa Ginoo unsaon ang paggamit anang kagawasana aron mahimaya siya dili ang kalibutan. Amen. Aron mahimaya siya dili ang kalibutan. Pero dili na ta mobalik sa sistema sa pakaw nga pinakaw nga bilangguon ta sa dili mao. Nga mao ni ang buhata, kinalan taas ang buhok way putol-putol. Kung tinuod pa ng way pinutlanay buhok des pakaw, ang tanan diya maglakaw nagsaguyod. Usakay nag-jeep igsoon. Ang jeep tuwa na sa bangkiruhan, ang iyahang buhok tuwa pa dito sa agdaw. Wakoy pakaw ngay na nakatasog buhok nakita. Binuang pakaw na. Dili na mao. Dili ta mo balik sa pagkabilanggo sa mga butang nga dili tinuod pero atong gituhan nga butang sala. Dili na tinuod. Ni ata sa kagawasan. Pero balansi ang pagkagamit ining kagawasana. Kinahanglan makahimaya sa Ginoo. Hallelujah! Our liberty and freedom in the Lord must only glorify Him. It should not bring disgrace and dishonor to Him. Amen. Nawa. May mga fanatic nga mga pakaw. Tanaw ni mo igsoon, murag bag-ong gihulbot sa panteon. Kay alang nila, nagilimpyo-limpyos naong kay mao nay pagkabalaan. Pagkabalaan sa pakaw, dili sa Ginoo na. Pagkabalaan sa Ginoo, iligtanaw sa imo. Dili ka kalibutanon, dili pud ka murag bag-ong gihulbot sa panteon, naa ka sa tunga sa kabubuton sa Dios. Balanse. Balance. Amen. Sa kapanatikuhan sa pakaw sa ilang pagkabalaan, di nagod manghilamos, di na pod mamutang dinhi. Pagkabalaan na, dalimang pagkabalaan, bahong kuwaknit. Say pagkabalaan diha. Og tanaw nimo, murag wa kaila og gripo. Way ligo. Wa kailag sabon. Sabon! Dark ages pa ron. Wa kailag sabon.
Tapos mo gamit kag sabon, katawan ka. Binuang pakaw na, ingon sila pagkabalaan na. Kung ka na may pagkabalaan, ngaya sa Diyos, talikdan ko na, napulo ka bisis. Ang atong pagkabalaan dire, Jesus Christ nga pagkabalaan. Unsa ang holiness according to Jesus Christ, it must glorify the Father. Your face and your outward appearance must glorify God. It should not glorify the world, and it should not glorify denominational fanaticism. It should glorify the Lord Jesus Christ only. Inigtanaw sa tao ninyo, kini, Kristohanon yun eh. Lawas yun ni Kristo. Mga lalaki, maugyapon. Tapos ang uban sa inyo, magpagupit, igsoon, pinasinaw diri. Na, mga worker, dagang ko nakita nagpagupit. Pinasinaw, ang style, kalibutan. Wa, mahimayang ino, iniglakaw ninyo. Wa, yun sila kasayod kung kamo ba itong drug addict nga gipangitas, pulis diha. Why diferensya? Pagkakita nimo, uy, ang imong impresyon, drug addict ni. Ayaw ninyo himu ang ideal ng mga drug addict nga ginupitan? Ang inyong imong ideal, ang ideal sa Ginoo, nga nigtan-aw sa tao nimo, mahimaya si Jesus Christ. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Kinsay mo tudlo nato, unsay makapahimaya sa Ginoo? Espiritu sa Dios nga naa sa sulod nimo. Tudluan ka ana unsay makapahimaya. He will teach you about all things that you must do. Dili nakakinala mangutana pa kanunay sa kuwa kung naa kay Holy Spirit. Ang Holy Spirit may mutudlo nimo ning mga butang basta makapahimaya sa iya. Mutudlo kanang ginagmay-gagmay butang makapahimaya sa Ginoo. Tudluan ka sa Ginoo na. May mutudloan nimo. Praise God. Templo ta sa Ginoo. Himayaon tang Ginoo ning lawasa. Kay kining lawasa di madugay sa glorification ministry. Butangan na og suluban na sa hinimaya nga lawas usab sa Ginoo. Praise God. Nya didto na makita ang kamatayon mawala na. Death, where is thy victory? Grave, where is thy sting? Wala na. Mo nang karon igsoon tun-an tanan nga atong kaugalingon. Say makapahimaya sa Ginoo may buhata. Outward appearance sa atong isultian, panimalay nimo na sa sulod. Pasagdan man nato manghilabot ang Ginoo sa sulod? Sa espiritu nato. Sulod na ni, sa sulod na ni, sa gawas tong ganiha, sa sulod. Pasagdan natong Ginoo manghilabot? Will we let the Lord come into our house and renovate our house inside? When I talk about the house inside, I am talking about your spirit. Do you have a godly spirit? Kamong mga espiritu ninyo, murag mga balbakwa. Kalit-kalit malain, pertig yung lainas no. Kaya ang unsay espiritu sulod mo, gawas man adre. Kalit-kalit. Malipay po, pertig pong lipaya. Dili na ng Espiritu sa Diyos, dili binata. Niyang Espiritu sa Diyos, maresponsable. Muatubang og responsibilidad. Nga Jesus Christ members, number 1 good sa responsibilidad. Abi ninyo sa ikakomment sa dagang tao sa kalibutan may tungod sa Pilipino nga pamatasan, dili masaligan ng ilang sulti. Pananitan, gi-invite ka ron. Ayaw yung saligi ng invitation. Ugma, magkita ta? Alas 9 ha? Okay. Praise God. Babay na. Ikaw po, kay Kristohano ka na. Hulat-hulat yung ka alas 9. Alas 9, alas 10 na lang, alas 9 na lang sa gabi. Wala pa ay mong ipaabot. Ibisita ni mo sa ilaha. God, mamalay ka mo to. Di ay. Nabisi manggod ko, kaya akong pamilya, ako pang yasikaso. Wala gyud siya commitment sa iyahang sulti. Di jud mutuman. Kay gikan sa alas 9 des buntag, hangtod pagkaugma pang alas 9, daghan pa siyang giagian nga problema sa balay, nag-away pa sila sa iyang asawa, nausabang mood, ang iyang sinultian nalimtan na niya. That is a responsibility that cannot be tindugan gyud nato sa atong isulti. Magmaresponsable ba ta mga kaigsunan? May mo batang responsable?
Dapat lang. Ana ang Jesus Christ members. Ana ilang espiritu. Amen. Dagang pong worker sama na. Gisaaran mo, mag-service ta ugma dito. Praise God. Nga nangandam na tao ng tanang members. Pagka ugma asay worker nitong ha. Di ba daghang inana? Di ay dagang mga worker nga yampo ninyo diri. Dili tanang worker nga nagpa-worker diri. Mga bag-o pa na dito sa kalibutan ningan hilang na. Maluluyan ninyo pastor gidawat bisan way training sige lang kay naluoy ko ninyo. Diara pagkatapos igsoon magkurbata na. Worker ko of Jesus Christ pero pinakaburong nandako. Amen. Pinakabata-bata unang dako. Mga worker sa Jesus Christ, number 1 mong kinahanglan magmaresponsablig magmahamtong. Ang kaluoy sa inyong pastor nga gidawat mo dinhi aron may mong worker bisan pagwala mo sa akong standard, ayo niyo gabusuhan na. Inyo kinahanglan nga gunitan na pasalamatan sa Ginoo nga bisan di mo angayan kay nag full time mo gidawat mo nahimo mong worker karon. Kinahanglan magkinabuhi mo anang pangalan nga worker nga angayan gayud nga makahimaya ngadto sa tubangan sa Dios. Laygon siya suway tapusan. Everybody say amen. We are the temple of the Lord. We will let Him into our room. Lord, renovate my room, renovate my spirit, make it like unto Thee. Sagdan ba natong sulod siya? Gatuktok siya sa iyong mga panimalay karon. Sudlo na to. Tapos, muhari siya diha. Imo lang balay, gihatag nimo sa iya, dili na imuha kay gipalit niya, nilingkod siya diha, ingon nga tagiya, ikaw ang iyang sulugoon. Sugot ka? Sugot ta. Praise God. O karon si hari anang balaya. He is sitting down in your house as the king. You are his servant. Will you like it? Praise the Lord. Tuwa ta sa gamayng corner sa atong balay. Ginoo, kining kinabuhi ko, imuha ni. Unsay sugo nimo, tumanon nako. Ang Ginoo mahimo tug malipay sa atong kinabuhi. Lalim ang kabalay sa hari, ikaw tuwa sa iyang tapad, naglingkod ka mundo ha, kay kasaligan ka na niya, pagkahuman, makitaan sa tibok kalibutan, nga ikaw, ang Ginoo, nag-usa, niya, gihimaya ang pangalan niya, makitaan ang iyang kinabuhi, diha ni anang panimalaya, nga walay lain kung dili, ikaw, nga nagsunod sa iya. Hallelujah! Pagkadalaygon sa Ginoo suway katapusan. Nakasabot na mo igsoon unsay Jesus Christ member? Inana kalalum ang pagka Jesus Christ member. Inana kalapad, inana kataas ang pagka Jesus Christ member. Di basta-basta. Kuyaw, kay mo may tinuod. Naapabaylay mo tinuod sa Ginoo? Kung meron pang hihigit sa Panginoon, sabihan ninyo ako at ako ay doon pupunta. Uuna ako. Sabi ng Panginoon, wala nang hihigit pa sa paglilingkod na si Jesus Christ ang ulo. Nakikita naman ninyo, lahat ng bumangga sa ministry ito, tumalsik, tumalbog talaga. Meron dyan nagyayabang, alagad daw ng Diyos. Pero sinusuway naman yung tithes and offering. Hinarap natin yan 5 beses, tumalsik ang demonyong yan. Kita na ninyo, hindi palalagad ng Diyos. Biro ninyo, susuwayin niya yung mga salita ng Diyos na pinangangaral dito. Pagkatapos, utos ng Panginoon, sasabing, ako ay alagad ng Diyos. Yun ang mga pinangangaral niya ay puro kabulastugan at puro laban lahat sa salita ng Diyos. Talsik yan. Walang hihigit sa utos ng Panginoon. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoon. Walang hihigit sa Kanya. Kayong nasa harap ng inyong television sa mga sandaling ito, ako ay dadalangin. Kamong tanang nasa tubangan niya sa inyong TV, nasa Cebu, uguban pang mga parte sa Pilipinas, magampo ko alang sa inyo, ning takna karon, guniti ay mong television set, ug ako magampo alang nimo. Gamahanan nga Diyos, panalangini ang akong tanang kaigsunan, naa sa Cebu, uguban pang mga dapit, sa pangalan ni Kristo Jesus, panalangin siya, ayuhas siya sa iyang balatian ng takna karon. In Jesus' name, Panginoon, at Ama namin, kapalain po ninyo bawat isang naririto.
Pagalingin ang kanilang may mga sakit ng katawan, ibigay sa kanila ang kaligtasan, at ang kanila pong problema, financial, material, at ang mga problema ay bigyan po ng daan ng solusyon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, in Jesus' name, tanggapin mo ang iyong kasagutan sa sandaling ito. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.